Ulitin ko hindi mo kailangang ayunan ang mali ng isang tao para damayan siya. Pwede mo siyang damayan nang hindi mo siya inaayunan. Okay, nakita niyo po itong ano natin, backdrop natin. Ito po yung unang backdrop natin. Tingnan niyo po. Yan po yung kauna-unahang backdrop natin nung nag-umpisa po tayo mag-green screen sa Bible Ninja. Yan. At ngayon po, ginamit ko po ulit siya kasi season 10 na po. We're coming full circle to where we started. God is good. God is good. Palakpakan po natin si Lord. At ito po ang ating topic tonight. Yan. Yan po ang title. Para po yan sa mga gamers. Double kill. double kill. Yan, okay. So para sa mga naglalaro po, alam nila yung double kill na yan. Ibig sabihin sa isang encounter, 2 beses kang nanalo. Sa isang encounter, 2 beses kang nanalo. Okay, so eto. Okay, so basahin na po natin. So Mark chapter 5 verse 21. Okay. So, dito ko na po babasahin. Nakita nyo na po yung video natin. I-share nyo po yung video natin. Nakita nyo na po, dumating na po yung 100 pirasong pledge ng Puso Movement. Palakpakan po natin ang Puso Movement. Pastora Katie, maraming salamat po. Dumating na po yung 100 pieces nito. At magpaparaffle po tayo ng tig-2 nito every night. Tapos meron po tayong Bible Ninja supporters na nag-pledge. Ano po sila? Bible College po sila. Nag-pledge po sila ng books. May mga books po sila. Magra-raffle daw sila ng books every night. Tapos sa 100 episode natin, ibig sabihin sa season finale natin, magpaparaffle po sila, mag-sponsor sila ng isang set ng Bible Ninja apparels sa isang winner. Ibig sabihin ng isang set, lahat, no? Hoodie, basta isang set, okay? So, palakpakan naman dyan. Grabe. Blessing ni God, grabe. Okay, so, yan. Medyo mahaba ito, okay? At marami akong poses, kaya hindi ko nilagay, okay? So, babasahin ko dito. I'm gonna need you to give me a hearing. Tapos, kinumpare ko sa ibang translation, mas gusto ko ditong basahin ngayon. Kasi mas lutang na lutang talaga. Buhay na buhay yung story dito sa Mark chapter 5. Dito sa Pinoy version ko na diretso babasahin. Kasi normally, nilalagay ko dyan sa traditional Tagalog o kaya sa NIV. Tapos, pag meron akong gustong points, babasahin ko na naman dito. So, magti-triple yung magti-triple po yung oras natin. Okay? So, kaya hindi na ako naglagay ng verses dito. Basta ito po yan. Okay? Tapos, kung may Bible po kayo, samahan nyo po ako. Buklatin nyo po yung Bible ninyo sa bahay para mamarkahan nyo. O yung mga notebooks nyo, okay, notepad sa phone niyo para mamarkahan niyo yung mga key points natin, okay? So, I'll try to race through this, medyo mahaba, okay? So, 22 verses po yan, pero I'll try to race through that, okay? Tapos, sinisiguro ko po, meron pa rin ako mga mamimiss dyan kasi marami pong cultural underpinnings itong story na to, okay? Napakalalim po nito. Okay, babasa na po ako. So, ito na. Okay. Let's start. Ang anak ni Jairus at ang babaeng dinudugo. Okay? Yan. Tumawid si Jesus sa Lake Galilee papunta sa kabilang bayan. Pagdating niya doon, dinagsa uli siya ng napakaraming tao. So, ibig sabihin, kagagaling pa lang niya sa kakadagsa ng tao. Pagdating niya doon, dinagsa na naman siya ng tao. Pumunta din doon si Jairus na isang leader ng synagogue. Okay? Leader po ng synagogue si Jairus, and you have to understand that these people are not particularly fond of Jesus. No, kakaunti po sa kanila ang close kay Jesus. In fact, pinaka-staunch, mga rude na critics ni Jesus ay nanggagaling sa faction ng mga teachers of the law, nanggagaling sa mga taga-synagogue. Okay? So, synagogue po yung temple nila. Pumunta din dun si Jairus na isang leader ng synagogue na makita niya si Jesus. Lumuhod siya sa may paanan nito at nagmakaawa siya. Sabi niya, delikado na po ang lagay ng anak kong babae. Please, sumama po kayo sa akin at ipatong niyo po ang inyong kamay sa kanya para gumaling siya at mabuhay. Sumama si Jesus kay Jairus. Walang walang kagatol-gatol, sumama siya. Napaka talaga ni Jesus. Isipin mo, itong taong to galing sa faction ng laging umaaway sa kanya. Pero nung nag-request sa kanya, sumama lang siya agad. Okay? Hindi niya sinabi, lagi niyo nga akong binabatikos, tapos ngayon kailangan mo ko, luluhod-luhod ka dyan. Hindi po. Okay? So, hindi po. So, tsaka malamang-lamang din, ito naman si Jairus, isa to sa mga secret followers niya, kagaya ni Nicodemus. Okay? At saka ni Joseph of Arimathea. Okay. Now,
Now, sumama si Jesus kay Jairus, sinundan din siya ng sobrang daming tao. So you have to take note of this. Hindi lang maraming tao, sobrang dami. Sobrang daming tao. Okay? Sinundan siya ng sobrang daming tao at halos maipit si Jesus sa sobrang siksikan. So isipin niyo, emergency nito, nagmamadali na, 50-50 na yung anak ni Jairus, tapos hindi pa sila maakilos ng mabilis kasi sobrang siksikan. Okay? So, kaya yung traffic dati sa EDSA, no, yung sobrang traffic, tapos sinabi nung head ng ng isang ng department head natin sa government dati na hindi naman nakakamatay ang traffic, nung nakaraan pa many years ago, no, hindi naman nakakamatay ang traffic. Nakakasama talaga ng loob dahil napaka-insensitive nun, di ba? Kasi dito tinan niyo, dahil sa siksikan, anong mangyayari? Siksikan tao, dami, kailangan lang makarating sa bahay ni Jairus, pero sobrang daming tao siksikan, hindi sila makakilos na mabilis. Isang babae, ito, in the midst of the story, there is a story. This is a story inside a story. Okay? Kumbaga po sa village, this is an executive village, and a village inside a village. Okay? So, ang sabi, isang babaeng 12 years nang dinudugo ang kasama sa mga taong sumusunod kay Jesus. This really strikes a chord. This is really close to home kasi po yung wife ko po ganito na yung sakit from high school, no. So ito yung isa sa mga talagang struggle namin, no, and this story is really close to our hearts, no. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang kasama sa mga taong sumusunod kay Jesus. Hirap na siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang tumingin sa kanya na ibayad na niya ang lahat ng meron siya para magpagamot, pero di pa din siya gumaling. Actually, lumala pa nga ang sakit niya. Galing ng translation, no? Napaka in your face, no? Lumala pa nga ang sakit niya. No? Tapos, narinig na niya ang mga kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa pagsunod kay Jesus. This is when evangelism is so crucial. Kung hindi niya narinig, kaya niya narinig kasi may nagkwento. Okay, narinig niya na yung pagpapagaling ni Jesus. Hindi mismo si Jesus yung narinig niya. Ang narinig niya lang yung kwentuhan tungkol kay Jesus. Okay, this is when evangelism is really important, no? Because diba, Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Pero paano mo maririnig kung walang magsasabi, kung walang magpipreach, kung walang magkukwento? Okay, alam niyo naman ang preaching talaga, put it simply, evangelism, to put it simply, ikikwento mo lang si Jesus. Ganun lang po, hindi mo kailangan makipag-away, hindi mo kailangan makipagdebate. Ang problema sa atin, obsessed tayong maghanap ng mali sa iba. Kaya tuloy walang gustong kumausap sa atin. Kasi, itong problema ng mga Christians, tinitinan ko, alam niyo tayong mga Christian, kanina talaga iniisip ko to. Nalulungkot ako para sa Christian communities. I'm assuming na marami dito sa nakikinig sa akin, mga Christians na mga churchgoers, mga Bible believers. Tinitingnan ko yung movement ng Christian movement kapag merong isang bumabagsak. Alam niyo tayo, ang sakit natin, isa sa mga sakit natin, tayo yung pinakamabilis bumaril sa sarili nating tao kapag merong nagkamali. We are the first to shoot our own. We are the first to shoot our own wounded. The Christian community, as we have it now, the evangelical Christians are the first to shoot their wounded. May nasugatan, may bumagsak, imbis na yapusin, kasi hindi mo po kailangang ayunan ng isang tao para damayan siya. Ulitin ko hindi mo kailangang ayunan ang mali ng isang tao para damayan siya. Pwede mo siyang damayan nang hindi mo siya inaayunan. Intindihan niyo po? Akala kasi ng iba, pag nagpakita ka ng compassion, ng yakap, akala ng iba, pag sinare mo si Jesus at hindi mo prioritize yung pag-i-spot ng mali ng tao, akala ng iba, ay pagko-compromise na yun. Hindi po. Hindi po. You can simply look over that and love that person first. Tapos pag naramdaman niya na mahal mo siya, saka siya makikinig sa'yo. Because the cliche is true that people don't care how much you know unless they know how much you care. You can be the smartest in all. Pwede mo ipanalo lahat ng debate at matalo lahat ng tao. Ibig sabihin, you can win all the debates and lose all the people you won over. Imbis na mapanalo mo yung tao sa side ni Jesus, nung natalo mo sila sa debate, natalo mo na rin lahat yung opportunity na makuha yung tao. Dito sa babaeng to, narinig niya yung tungkol kay Jesus. Hindi niya narinig hindi siya nandun kasi narinig niya yung mali tungkol sa kanya. Alam niya na yun. Alam niya yun. Alam niyo tayong mga tao, alam natin pag may mali sa atin, ang mataas lang pride natin, ayaw natin aminin. Pero kailangan may magkwento tungkol kay Jesus.
At ito yung nangyari, may nagkwento tungkol kay Jesus at yun ang narinig niya. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa pagsunod kay Jesus. You have to understand, for a woman who is suffering from bleeding, 12 years, nakita ko na po, sigurado ako, yung nakita ko, karamihan sa inyo, hindi nyo na-experience, hindi nyo nakita, no? Na kapag sinusumpong ng sakit, yung misis ko po kapag sinusumpong ng sakit, awang-awa talaga ako. Nung nasa ospital siya one time, no, meron silang mini business dati ng bistro, kainan sa baba ng church, no? Tapos all of a sudden, dahil may period siya, all of a sudden, bigla na lang siyang sabi ko, ano nangyari sa'yo? Bigla na lang siya nakaupo dun sa likod ng counter, nakaupo siya sa sahig at namimilipit siya. Tapos tinakbo namin siya. Una, pain reliever, hindi mo ako sa pain reliever, tinakbo namin siya sa ospital, tapos nagfi-freak out na siya sa ospital. As in, sobrang nagfi-freak out na siya sa sobrang sakit, inuumpog niya yung ulo niya dun sa unan, tapos sabi niya, wala pa ba yung pain reliever? Yung ako naman, balik dun sa nurse station, at ang sabi ng nurse, sir, sorry po kasi kailangan namin hintayin yung instruction ng actual doctor niya, ng attending physician niya na may record siya dito. Kasi baka mabigyan namin siya ng maling pain reliever imbes na makatulong, makasama pa. No? So, ganun. So, grabe talaga. Ngayon, for a person with that kind of struggle, na makipagsiksikan, hindi lang sa maraming tao, sa sobrang daming tao na mismong si Jesus ay naiipit na. Tapos makikipagsiksikan ka dun. Shows you how desperate this woman is. Grabe na po ito. Okay? Biro mo, ang hashtag po ngayong gabi ay Bible Ninja at Puso Movement. Kaya po Puso Movement dahil po yung nag-donate po ng 100 New Testament po na version sa atin ay ang Puso Movement. Okay? Please support their channel as well. Alam ko marami na dito nakasupport sa kanila, yung Puso Official. Okay? Please support their channel. Yan po sila Pastora Faithy, sila Bishop Manny Santiago, yung The Santiago Sisters. Yan po. Okay? So maraming salamat po. Si Jericho Arceo regular dyan every Friday. Okay? Meron silang program 9 PM. Okay? So now, balik tayo dito. For a person with that struggle and that ordeal para makipagsiksikan, dagdag pa yon sa problema niya na nakipagsiksikan siya. Okay, kaya ako I'm not buying into this teaching na kapag sumunod ka kay Lord, no, yung hinihingi mo ibibigay ni Lord ngayon din, basta faithful ka lang. Because I'm telling you, wala na akong dahilan para bula-bulahin yung misis ko na yun okay. So, pero I'm telling you, I have yet to see a more faithful person, a more dedicated person to the ministry of the Lord than my wife. No? Siyempre, meron ako yan, sila very inspiring sila Pastora Faithy, pero nakita ko yung wife ko, yung mismong struggle niya, na namimilipit yan sa sakit, pero nakaschedule siya sa church, pupunta pa rin. May lagnat, magpipreach pa rin yan. Grabe yung dedication niya talaga. Pag umuo siya talaga, grabe talaga. No, things that I would easily make I would consider acceptable excuses, no, para hindi mo na magpahinga muna sa ministry. Si wife ko hindi, tutuloy talaga siya. Kaya hindi ko ano to sasabihin niyo basta pag faithful ka kay Lord tapos yung hiningi mo ibibigay niya ngayon din. Ano to? Explain niyo to sa akin. Explain niyo tong misis ko na napaka-faithful kay Lord. Pero yung struggle namin dire-diretso. Bakit? Kasi hindi naman po tayo nagsiserve kay Lord kasi binibigay niya yung gusto natin. Nagsiserve tayo kay Lord kasi ito'y totoo. Only a relationship with Jesus could make sense of the pain you are going through right now. I want to say that again. Only a relationship with Jesus could make sense of whatever pain you're going right now. Because God accomplishes His purpose not just in spite of pain but through it. Through the pain, He displays His glory. Through the pain, He teaches you the fruits of the Holy Spirit. He teaches you patience. He makes you wait. He develops your character. Marami pong, paulit-ulit ko itong sinasabi sa kaibigan ko pag meron kaming problema. Kami di Bogs kasi ko yan kami ang saluhan kami pag mayroong isang may problemang malalim.
Paulit-ulit ko to sinasabi sa kanya at minsan ibinabalik niya sa akin pag ako'y nasa sitwasyon na meron kang matututunan sa sakit na hindi mo matututunan sa saya. Hindi ko sinasabing ma-obsess kayo sa sakit, pero ang sinasabi ko, pag merong masakit, hanapin ninyo kung ano pwede nyo matutunan doon. Para pag wala na yung sakit, hindi na sayang yung sakit. Kasi unavoidable po yan. Dadaan at dadaan tayo sa sakit ng buhay. Dumaan ka na rin matuto ka na. Kung wala kang natutunan, sinayang mo. Etong babae, etong natutunan niya, ilalaban ko talaga. Kailangan kong lumapit kay Jesus. Isipin ninyo, 12 years nang dinudugo, tapos kailangan mo pa maipagsiksikan dun sa maraming tao. Ang dali nang gawing excuse niyan Ang dali nang gawing excuse. Wala akong pera. Wala pang magdala sa akin kay Jesus. Babae pa ako. Tapos sisiksik ako doon. Mamaya, elaborate pa natin yan. Okay, basahin pa natin ng diretso. Okay, kasi pag diniretso natin basa without pausing, ang hirap balikan nito kasi ang dami nitong nangyayari dito, ang daming ganap Okay? Sinabi niya sa sarili niya naman, narinig niya ang mga kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa pagsunod kay Jesus. Marami sa atin, ang dami nang narinig, ayaw pa rin gumalaw. Komportable pa nga, hindi naman ganun kahirap, ayaw pa rin gumalaw. Itong babae, narinig niya, nakipagsiksikan sa maraming tao. Namimilipit pa sa sakit ito. Sinabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Alam niyo po kung anong meron sa damit ng mga faithful Jews, particularly ng mga teaching Jews ng mga rabbi. Dito ko natutunan, no? Kaya lang, wala na po akong time talaga hanapin yung eksaktong salita, pero babalikan ko, ibibigay ko sa inyo. Dito ko natutunan. In-explain ko ano yung mga nakasulat sa Leviticus. Yung mga tassel na nakalagay sa nakatasel nakalagay sa hem, sa dulo, sa laylayan ng damit, ng robe ng isang faithful Jew. May mga nakatupi doon, phylacteries, may mga nakatupi doon, may lamang scripture. Sa pinto, ganun din. Sa hamba ng bahay ng mga Hudyo, pagpasok mo, merong phylactery doon, merong nakatupi, may nakatupi na scriptures. Tapos, nakasiksik doon sa may hamba ng pinto. Kaya pagpasok ng Hudyo, hahawak muna sila doon sa hamba ng pinto. Yung iba, hahawak ta sa halikan nila yung kamil. Hahawak, kung paano nila express. Nakapalibot sa bahay yung scriptures. Paglabas, nakapalibot sa damit yung scriptures. Nasa laylayan ng damit yung scriptures, yung mga promises ni Lord, lahat may symbol. Most probably, the woman was eyeing for that. She knew what it meant for the teacher. If these teachers could do miracles, she knew what it meant. Alam niya kung ano yung laman ng mga phylacteries na nakasabit kay Jesus. Kung yung lahat may ganyan sila Nicodemus, may ganyan sila. No? Pero si Jesus, kung nag-e-exude sa kanya yung power, kailangan niya mahawakan yun. Hindi yun basta lang yung dulo lang ng kahit anong damit. Hindi. Yun po yung dulo ng damit ni Jesus. Meron yung may scriptures doon. Ulitin ko yung dulo ng damit ni Jesus, a traditional Jew would tell you, meron dong nakaklip na scriptures. Scriptures. Okay? So, hinawakan po yun ng babae. Sabi ng babae, mahawakan ko lang, gagaling ako. Mahawaan ko lang, gagaling ako. We are praying for this kind of faith. Mahawaan ko lang, gagaling ako. Kaya hinawakan niya ang damit ni Jesus at tumigil agad ang pagdudugo niya. Grabe itong encounter na to. This is a miracle inside a story of a bigger miracle. Kaya ang title ko, Double Kill. Sa isang encounter, dalawa. Ito isa, 12 years in the making. 12 years na yung injury. Tapos pero hindi ito madali. Akala ng iba dahil nangyari yun, isang snap. Hindi, bakit? Kasi narinig ng babae yung seed. Siya yung lupa, nataniman siya ng seed, na kwento na nagpapagaling si Jesus. Tapos, na stir up yung kanyang faith. Tapos, she acted on her faith because faith without works is dead.
So she had to act on her faith. Anong ginawa niya? Alam niya namang hindi niya kayang pagalingin yung sarili niya, pero may Jesus na kayang pagalingin, kaya siyang pagalingin, nakipagsiksikan siya sa maraming tao. Sa obstacles, ganyan po sa buhay. Hindi ibibigay sa iyo na nasa silver plate yung kailangan mo. Makikipagsiksikan ka sa maraming tao. Makipagsiksikan po siya sa maraming tao para umabot kay Lord. Kung nakita mo na andyan na makipagsiksikan ka na talaga. Huwag ka na magdahilan. Daming tao sa kanilang pag maikli yung pila. Huwag. Okay. At naramdaman niya sa katawan niya na gumaling na siya. Naramdaman niya sa katawan niya na gumaling na siya. Ito po totoong healing. Pag si Lord po nagpagaling, mararamdaman mo sa katawan mo na magaling ka na. Okay? Yung mga kaparehas ko pong minister, pakinggan niyo po ako. Pag pinag-pray niyo yung may sakit, tapos tinanong niyo, magaling ka na ba? Kung hindi pa naman talaga, kung masakit pa rin, tapos sinabi niya masakit pa rin, huwag niyo siyang sisihin. Yung iba kasi, naninisi pa. Lord, sana, pinapanalangin ko po, I decree and declare na wala na ang sakit. Kapatid, masakit pa ba? Masakit pa po. Wala kang faith Wala kang faith. Tinanong mo kung anong nararamdaman. Hindi mo naman tinanong kung anong pinapaniwalaan niya Diba? Kung ang tanong mo, anong pinapaniwalaan mo? Pananiwala ka ba? Nagagaling ka? Gagaling po ako. Niniwala ka. Okay. So yun, magkaiba yun. Magkaiba yung pinapaniwalaan mo. Magkaiba yung nararamdaman mo ngayon. Etong babae, naniwala siya, tapos yung naramdaman niya, umayon doon sa paniniwala niya. Ngayon, kung iba yung pakiramdam niya, ibig sabihin, hindi pa siya gumaling. Hindi ka lolokohin ni Lord. Masakit pa rin sasabihin mo, magaling ka na. Sabihin mo yung totoo. Sabihin mo, hindi pa, pero alam ko pagagalingin ako ni Lord. Masakit pa, pero alam ko pagagalingin ako ni Lord. Hindi yung masakit, hindi masakit. Ano kaya yun? Yeah. Faith does not deny fact. You do a Bible survey, lahat po ng pinagaling ni Jesus, hindi tinanggi yung sakit nila. Huwag niyong turuan yung tao na itanggi yung problema, na itanggi yung sakit. Kaya tuloy sa church, hindi pa uso yung face mask, ang dami nang nakamaskara. Kasi tinuturuan natin magtanggi ng sakit kasi gusto lang natin pogi tsaka maganda lang ang nasa church. Gusto natin masasaya at mga tao walang problema lang ang nasa church. Kaya pag meron tayo nakita na leader na sugatan, imbis na yapusin natin, tayo papapatay. Nakita mo na nabaril ng iba, may sugat, babarilin pa ulit. Nakita mo na nasaksak ng iba tapos gumagapang papunta sa'yo. Ang gagawin ng Christian, kasi nasanay siya na dapat yung mga nasa church walang sugat kasi kanya-kanyang suot ng maskara. Kaya pag nakita ng ganyan, imbis na tulungan, sasaksakin pa ulit. Bumagsak na nga yung tao imbes na Huwag po natin turuan yung tao ng denial. Toxic positivity po yan. Kasi nung malingan po yan na idinideny mo yung sakit. Huwag mong i-deny yung sakit. May nararamdaman ka ba ngayon masakit? Sabihin mo kay Lord. Hindi ka itataboy ni Lord. We are painting Jesus in a bad light. Para na nating sinabing ang mamahalin lang ni Lord yung walang problema. Hindi po nagpunta dito si Lord para sa mga walang problema, para sa mga walang hang-ups. Hindi nagpunta dito si Lord para sa mga perfect. Nagpunta si Lord dito para sa mga kagaya natin. Sa mga kagaya natin na maraming sabit, na maraming problema, na maraming sugat. Kaya kung may sugat ka, huwag mo itanggi. Dali mo kay Lord. Kung dininay nitong babae, kung ano yung sakit niya, hindi siya pupunta Kung dininay niya yung sakit niya, ba't siya pupunta? Nagbabaliw-baliwan naman siya na kunwari wala siyang sakit. Huwag po tayo makipagplastikan kay Lord. Hindi kailangan ni Lord ng palabas. Hindi mo audience si Lord at hindi ka celebrity. Kapag nagpe-pray ka, hindi ka nagpe-perform. Lumapit ka kay Lord. Kung hindi ka maintindihan ng mga tao sa labas, problema nila yon. Basta tayo lumapit tayo kay Lord. Minsan nga, kung sino pa yung maraming sabit, yung pa yung pinakamaingay, kumuda Kung sino pa yung mas malaki kasalanan sa'yo, siya pa yung mas malakas manghusga Totoo naman yun, di ba? Imbes na maghanap ng paraan para magmahal ng tao, naghahanap ng mali ng tao. Ano ka, MMDA? Naghahanap ka ng violation? May dala kang panikit?
Kung hindi naman yung trabaho mo, huwag mo yung gawin. Naramdaman niya eh. Naramdaman niya na gumaling siya. Hindi niya kinumbinsi yung sarili niya na gumaling siya. Naramdaman po niya talaga yun na naramdaman niya. Tawag niyo, pati yung pusa namin nag-a-agree. Narinig niyo? Amen, amen. Sabi niya. Naramdaman din agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas galing sa kanya, kaya tinanong niya ang mga tao, sinong humawak sa damit ko? Sinong humawak sa damit ko? Sumagot ang mga disciples, ang cute nito na nagtanong si Jesus. Sino humawak sa damit ko? Isipin niyo ako yung babae. Siksikan yung mga tao ni hindi sila makausad, tapos yung babae nakalusot. Tapos nakahawak dun sa laylayan ng damit niya kung saan niya sinasabit yung mga phylacteries na merong scriptures. Humawak dun yung, salamat Kuya Jake. I love you. Diyan po si Jericho Arceo. I love you, brother. Thank you. Humawak siya doon, tapos naramdaman ni Jesus. Tapos tanong siya, huminto siya, isipin niyo, sisiksikan, tapos huminto siya, sandali! Sino humawak sa damit ko? Ang weird, kasi ang dami-dami. Sandali, bawal pala hawakan yung damit mo, Lord. Sino humawak sa damit ko? Sa tingin niyo talaga, hindi alam ni Lord. Yan nung may pinatawad nga siya ng kasalanan eh, tapos nag-iisip lang, bakit niya pinapatawad yung kasalanan to? Sabi agad ni Lord, ba't kayo nag-iisip ng ganyan? Iniisip pa lang. Ito humawak, hindi niya malalaman kung sino. Lagi niyo po itong isipin. Tuwing magtatanong si Lord, never siyang nagtanong kasi hindi niya alam ang sagot. Si Lord po ay teacher. Yung mga teacher, ang hilig niya magtanong. Yung tanong nila, alam na nila yung sagot. Bakit nagtanong si Lord? Naramdaman din agad ni Jesus na may kapangyarihan lumabas galing sa kanya. Kaya tinanong niya ang mga tao, sino humawak sa akin? Sumagot ang mga disciples, di niyo po ba nakikita na sobrang dami ng tao nagsisiksikan? Ba't niyo po ba tinatanong kung sino humawak sa damit niyo? Totoo naman. Napaka-simple. Totoo naman. Pinagsisiksikan. Ba't niya tinatanong? Pero si Jesus, hindi na niya in-address yung sagot ng mga disciples niya kasi hindi naman yun ang hinahanap niyang sagot. Pag nagtatanong si Lord, meron siyang hinahanap na sagot. Hindi dahil hindi niya alam yung sagot, binibigyan niya kanya ng pagkakataon para ibigay yung hinahanap niyang sagot. Kagaya nung tinanong niya si Adan, nasaan ka Adan? Sumagot si Adan, nandito po, nagtatago po. Nagtanong siya ulit, bakit ka nagtatago? Kasi po nakahubad ako. Tanong ulit si Lord, paano mo nalamang nakahubad ka? Kinain mo ba yung pinagbabawal ko sa'yo? Ang sagot ni Adan, kasi po yung babae na binigay niyo sa akin. Nagtanong ulit siya dun sa babae, bakit mo naman ginawa yun? Isipin niyo to, sa tingin niyo talaga hindi alam ni Lord to. Alam ni Lord to lahat. Bakit? Dire-diretso siya. Alam niyo, I would like to present to you, to make a suggestion. Binibigyan ni Lord ng chance mag-repent. Kasi, yung ahas, hindi na niya tinanong. Sabi niya sa lalaki, ba't mo yung ginawa? Sabi ng lalaki, yung babae kasi, sabi niya sa babae, ba't mo yung ginawa? Sabi nung babae, yung ahas po kasi. Pagdating niya sa ahas, hindi naman niya sinabi, ahas, ba't mo yung ginawa? Hindi, ang sabi niya sa ahas, dahil ginawa mo yan, ito parusa mo. Kasi yung ahas, hindi pwede mag-repent talaga. Pero yung tao, binibigyan niya ng chance mag-repent. Kaya lang, imbis na mag-repent, nanisi. Imbis na mag-repent, nanisi. Eto namang babaeng to, hindi niya binibigyan ng chance mag-repent dahil hindi naman siya nagkasala. Alam niyo kung anong binibigyan niya ng chance? Mag-testimony. Binibigyan niya ng chance mag-testimony. At malamang-lamang may halong guilt feeling yung ginawa niya. Kasi bawal yun eh. Alam niyo kung bakit? Tinanin niyo Okay. Pero lumingon-lingon si Jesus para hanapin kung sino ang humawak sa damit niya. Alam ng babae na siya ang hinahanap ni Jesus, kaya sobra siyang natakot. Sobra siyang natakot. You have to understand the cultural backdrop of this, no? Bakit siya sobrang natakot? Ang dami-dami naman pinapagaling ni Jesus. It's almost a common thing for him. Pupunta pa nga siya sa bahay ni Jairus para magpagaling eh. Ba't siya natatakot? Alam niyo kung bakit? May bleeding po siya. Meron siyang bleeding. Sa batas ni Moises, pag may bleeding ka, bawal kang humawak at bawal kang hawakan.
Kahit family member mo, hindi ka hahawakan kasi magiging unclean sila pag may bleeding ka tapos hinawakan ka. Kaya dapat pag may bleeding ka, isolated ka. Imagine the pain, the emotional torment for this woman, 12 years continuous bleeding. Imagine her social life, the devastation, the sickness in such a culture could bring you. Anong ginawa sa social life niyan ito? Wala siyang social life. Hindi siya malapitan. Hindi siya malapitan. Hindi rin siya makalapit. Hindi siya mahawakan. Hindi rin siya makahawak. Kung narinig niya yun, yung nagkukwento, malamang hindi pa siya yung kausap, narinig lang niya eh. Malamang may nagkukwentuhang iba eh. Nag-i-eavesdrop lang siya. Nakikiosyoso lang siya anong pinag-uusapan. Kaya nung humawak siya kay Jesus, tapos niya mahawakan ko lang, kahit yung dulo lang, yung phylactery lang, siguro naman hindi na yung kasama sa qualifications ng damit. Kita niyo i-specify yung dulo ng damit, yung laylayan ng damit. Yung laylayan po ng damit, hindi yung damit. Yung laylayan ng damit, yung tassel. May tassel dun sa robe ni Jesus na dun nakaipit yung mga scriptures. Kahit yun lang, baka naman pwede naman yun, baka hindi bawal sa batas. Kasi laylayan na yun ng damit. Hindi ko naman siya aawaan sa balikat. Hindi ko naman siya aawaan sa likod. Sa laylayan lang, dun lang siya nakasabit. Kahit yun lang, pahawakan ko, gagaling na ako. Tapos uminto si Jesus. Lalaki si Jesus. Tapos in public, tapos rabay siya, hinawakan siya ng unclean woman kasi may bleeding, tapos tinanong niya, sino yung humawak sa akin? Totoo tong natakot, hindi po nahiya yung babae. Akala natin kasi, ini-imagine natin kasi sa kultura natin, parang ano naman masama kung hawakan niya. Kaya kasi gusto lang niya gumaling, may sakit siya. Hindi ho ganun yung kultura nila. Hindi mo dapat yung ginawa. Kung titingnan mo lang yung kultura, dapat hindi mo yung ginawa. Pero ang concern ng babae, hindi kultura. Ang concern ng babae, gumaling siya. At ang concern niya, makalapit siya kay Jesus at mahawakan niya si Jesus. Naniniwala siya kay Jesus. Naniniwala po siya kay Jesus. Naniniwala ka ba kay Jesus? O huwag mo intindihin yung kultura. Huwag intindihin yung iba. Intindihin mo makalapit ka kay Jesus. Yun ang importante. Sobrang natakot. Hindi lang basta natakot yung babae, sobrang natakot. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus saka sinabi ang buong katotohanan. Sabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Sa translation natin, faith, dito sa version, pinagaling ka ng faith mo. Umuwi ka na, magaling ka na. Grabe tong encounter na to. Umuwi ka na, magaling ka na. Ngayon, hindi lang akong nahawakan mo. Pwede ka na humawak kahit kanino. Malinis ka na eh. Pwede ka na rin nila hawakan. Hindi ka na ceremonially unclean. Sabi ng Lord, pinagaling ka ng faith mo. Isipin niyo yung compliment na binigay niyo sa babae para mawala yung guilt ng babae. Yung faith mo nagpagaling sa'yo. Tingnan niyo kung paano ginawa ng babae para i-exhibit yung faith niya. Namimilipit sa sakit, nakipagsiksikan sa sobrang dami ng tao, tapos violate niya yung culture para lang makaabot kay Jesus. Tapos kung hanggang saan pwede niya, dun lang sa laylayan, para hindi niya masyadong masagasaan yung kultura nila, dun lang sa laylayan. Isipin niyo yun. Kasi baka yun pwede naman eh. Dahil wala naman sinabi sa law ni Moses na bawal sa laylayan. Sabi lang bawal hawakan, humawak sa damit. Pero baka yung laylayan, hindi naman apektado yung laylayan lang yun eh. Grabe no? Grabe tong encounter na to. That's one. Tapos dumating si Jesus dito. Ikwento ko na lang. Dumating si Jesus sa bahay ni Jairus. Nag-iiyakan yung mga tao, naghahalgugulgulan na yung mga tao. Tapos sabi ni Jesus, bakit kayo umiiyak? Sipin nyo to Di ba sabi kanina naipit na si Jesus? Sakto, kita nyo? Pagdating nila patay na. Sabi kay may sumalubong kay Jairus, huwag niyo na po abalahin ang guro. Wala na po yung anak niyo. Sabi ni Jesus, hindi, maniwala ka lang. Punta tayo. Sabi niya, hindi patay yung bata, natutulog lang.
Kaya po yung mga nawalan ng mahal sa buhay dito, totoo po yun nung describe ni Jesus na natutulog. Kasi kahit hindi niya ginising yun, yun talaga po totoo. Ang kamatayan po pagtulog. Tapos pagdating ng resurrection, gigisingin po tayo sabay-sabay. Okay? Kaya sa Christian faith po, kung naniniwala ka talaga kay Jesus, death is not the end. Okay? Pwede po tayong mag-mourn for a moment, pero huwag po tayong mawala ng pag-asa. At huwag po tayong magalit sa Diyos. Hindi sila patay, natutulog lang. Nawalan ka ng mahal sa buhay. Gusto ko sabihin sa iyo yung sinabi ni Jesus, hindi siya patay, natutulog lang. Pinatunayan ni Jesus, ginising niya yung patay na bata, Talita Kumi. Anak, bumangon ka. Talita Kumi. Parang nung sinabi ni Jesus na ano ang mas madaling sabihin, pinapatawad ng kasalanan mo o tumayo ka, bitbitin mo yung higaan mo dun sa paralyzed. Ito ganun din. Sinabi niya, hindi nga, patay, tulog nga eh. Tinan nyo, gigisingin ko. Pero pinaalis niya muna lahat ng tao para sila lang. That is a proof of the coming resurrection na siya magre-resurrect. Pinapasok niya doon yung core group niya, Peter, James, John. Nung kinikwento niya na mabubuhay ako, pinakita niya ito, pwede buhayin, no? Tapos, yung resurrection niya rin, yun ang first fruit. Sa first fruit po siya nabuhay sa araw ng first fruit. Namatay po si Jesus, inaresto at namatay si Jesus sa araw ng Passover, sa week ng Passover, tsaka ng feast of the unleavened bread, no? Sa pista ng tinapay na walang libadura. Tapos at sa pista ng Paskwa, the Passover. Tapos nabuhay si Jesus eksakto sa feast of the first fruits. First fruits, unang bunga. Kaya sabi ni Paul, si Jesus yung first fruit ng resurrection. Si Jesus, yung first fruit, siya yung first fruit, proving na lahat tayo na maniniwala kay Jesus, pagdating ng resurrection, bubuhayin niya tayo. Tapos binuhay ni Jesus in that just one whole day, galing sa pagod, pinagsiksikan ng mga tao, lumipat ng lugar, pinagsiksikan na naman ng mga tao, tapos habang siksikan, may dumating na tatay na desperado, na taga sinagoga, taga temple, tapos sinamahan niya, tapos merong sumunod na babae na 12 years nang dinudugo. Maok sa laylayan, nag-exude yung power ni Jesus, gumaling yung babae. Tapos sabi, wag nang ituloy kasi patay na yung anak. Sabi ni Jesus, tuloy pa rin natin. Tapos pagdating doon, sabi ni Jesus, hindi siya natutulog, hindi siya patay, natutulog lang siya. Tapos pinagaling niya yung bata, ginising niya yung bata. Double kill sa isang araw. Yung hindi nagawa ng 12 years. Yung problemang hindi na solusyonan ng 12 years sa isang araw, ginamot ni Jesus. Yung anak ng patay na taga-sinagog, na marami sa sinagog, mga galit kay Jesus. Yung anak ng isang tao na galing sa faction, na karamihan galit kay Jesus, binuhay ni Jesus. Hindi na siya nagtanong na, sandali, kasama ka ba nun sa mga bumabatikos sa akin? Sandali, baka nung binatikos ako, hindi mo naman ako pinagtanggol. Sandali, baka may mali kang interpretation ng scriptures. Bakit ko pagagalingin yung anak mo? Grabe to si Lord talaga. Grabe to. Sobrang grabe to. Basahin nyo po yung mga Bible nyo para makailala nyo si Jesus. Grabe magmahal po si Jesus. Ang tawag ni Gary Granada nun, isang pagmamahal na walang patakaran. Kasi yung patakaran niya sa lahat yung tumupad para pwede kanyang mahalin. Lahat ng pagkukulang natin siya yung pumuno para pwede niya tayong mahalin. Kaya mga kapwa ko, believers, huwag tayong ma-obsess sa paghahanap ng mali sa iba. Alam niyo, ma-obsess tayo sa paghahanap ng pagkakataon na maipakilala si Jesus at mahalin ang mga tao gaya ng pagmamahal ni Jesus. Yung mali nila, si Jesus na bahala doon. Jesus na bahala doon. Sigurado aarestuin ni Lord yun. Imposibleng hindi. Pag humawak ka kay Jesus, madumi ka. Nakahawak ka kay Jesus,
Pag madumi ka, nakahawak ka sa kapwa mo, mahahawa sila ng dumi. Pero pag madumi ka, nakahawak ka kay Jesus, ikaw mahahawa ng linis ni Jesus. Kaya kung may madumi sa'yo ngayon, wag na wag mo sasabihin, ayoko lumapit, madumi ako eh. Mas kailangan mo lumapit. Kasi pag nakahawak ka kay Jesus o hinawakan ka ni Jesus, yung dumi mo hindi naman hahawa sa kanya, yung linis niya hahawa sa'yo. Kahit 12 years ka ng ganyan. Mag-pray po tayo. Lord, salamat po. Grabe po yung pagmamahal mo. Grabe po yung biyaya mo. Grabe po yung blessing, yung grace, yung mercy mo sa amin. At yung affection mo sa amin. Grabe po. Thank you po. Salamat po. You would even go against the culture of the time, Lord God, to acknowledge, Lord God, the faith, Lord God, of a bleeding woman. Maraming salamat po. You would go against the crowd, Lord. You dadaan ka sa siksikan. Mabuhay lang yung anak ng isang tao na galing sa isang grupo na karaniwan galit sa'yo. Iba ka po magmahal, Lord. Wala kang katulad. Maraming salamat po. Turuan mo po kami magmahal na gaya mo. Salamat po, Lord. Salamat po. Thank you, Lord God, for the 10th season of Bible Ninja. We are so overwhelmed with gratitude. We honor you. We honor you. We love you because you first loved us. In Jesus' name.